Vulgarity. Vulgarity. Well, vulgar, very vulgar. Jadi bastos, di ba? Yung bastos ka, ay siya. Oh, babay mo. Yung fault finding. So negative talaga yan, yung fault finding. Dapat ang titignan natin yung sa tao ay yung strength nila, hindi yung kahinaan nila. Lalo, ito yung fault finding pa, negative attitude ng leader yan. Yung mali tinitignan mo sa mga kasama mo. Dapat, ako nung principal ako, titignan mo yung, hindi yung weakness nila. Yung strength. Pag nag-uusap kami, ay, galing mo sa ganito. Hindi mo sasabihin naman, bobo mo sa... You are causing trouble, di ba? So, dapat mag-focus ka. Pero, meron ka rin strategy how na to solve yung kahinaan niya, yung weaknesses niya, para mag-improve din siya. Ito na, ginagamit namin yan is Criterion Reference Instructional Supervision System. So, mahaba kasi yung taon na pag-aralan natin yun. Ang evil speaking. So, very good to yung, alam naman natin to yung evil speaking yun, yung kasama ng masama. Oy, si Kari. Duterte. Oh, yun. Oh, example na siya po. Duterte. Tapos you condemn, di ba? You condemn, oh, siya, di ba? Yun ang hindi natin gagawin. You will never condemn people, di ba? And then, malign. Malign ka, DJ, naninirang puri, kung na dito, di ba? Jay, sa pagbabago na, di kasi get sabsabay yung Brian na. Oo, yan. And then yung vilify, ito ay magalimura, kung na. Parang sinisirang puri, the same din eh, di ba? Yung vilify. Ang hirap kasi nung mga ginamit na kwan, di ba? Actually, nandun sa kwan niya yan eh, di ba? Yung speech niya. And then anger never persuades. Correct ito. So kung gusto mong, kahit mo nga, dali tao nga, kahit mo pagbalbali, huwag mo bubugin. Bawal na dyan. Dapat ka sa unti, masayaan. Hindi, hostility never builds one. Sulita. No hostil ka, DJ. Hostility nga bigyan, DJ. Hostil, yung kaaway mo, di ba? Kung inaaway mo, never ka mag-build mo siya. Dapat ganyan, di ba? And kung ano to eh, contention never leads to inspired solution. Contention, hindi pagliliring. And belittle spouses, kung ano. Uy, di, bakit ko rin? Ako may sasabihin na ito eh, bakit mo na yun niya? Kapit pinili yung meron. Bago inasawa ko mga adyo. There is angry outburst to control others. Oh, dati kasta, di ba? Tapno, you want to control people, you show them yung anger mo. Di ba? Dati kasta eh. Wen, hari-hari. Tama brother, Wen. Badi, pula ni prophet na ito eh. Tapos punishes family members with a silent treatment. Takas chino ka niya. Kakalbitan na kalangaro din. Ako pala susumbatan, kagurang ganun. Lalo din babae niya. Ito yung lalakihan. Gamitin na niya niya. Okay. So, youth and children who bully. So, bullying. Alam nyo naman yung negative impact ng bullying eh. Actually, trainer talaga ako ng kwan eh. Tawag sa akin, child specialist. Nag-training ako ng ganong ampas na. So, nag-train kami ng mga teachers how to handle yung bullying sa klase. Kasi di side effect na dito eh. Hindi siya maganda sa atmosphere. Ganun din sa church, di ba? Sa lahat ng organization. Pag may mga bully. And these employees who defame others. Or defamation, nagpaba/LM, di ba? Same thing sa organization, sa simbahan natin. Alo, di very dangerous dito eh. No, at di bagang nga dakes, iti leader mo. Tapos yung bagang sa bali nga tao. Hindi mo lang dinedestroy yung leader. You are destroying the church and you. Kasama tayo dun. So never na magsalita ka ng against sa leaders or any members outside. Ang best solution dyan, punta kayo sa, di ba nasa kanyan, basahin nyo yung sa chapter 18 ng 1, the solution of conflicts. Tinuro ni Jesus Christ ito eh, sa Matthew.
tingnan nyo sa Matthew, chapter 18, basta nandun, what to do to solve conflicts. Conflict solution. Conflict management, I believe. So nga ni Jesus Christ, hindi muna na tinulong siya yan. Conflict management dito. So ano gagawin nyo? You talk together muna na, di ba? Kung hindi nyo ma-resolve, you get a leader. Pag di nyo pa ma-resolve, punta kayo sa bisya. Ganun dapat ang best way to solve differences, hindi yung... Okay? So ito yung tinuturo sa atin, ano, na iwasan ni Prophet. Ito naman ang gagawin natin. Peacemakers needed, sabi niya. So kailangan talaga ng ating panahon yung mga peacemakers. Thank you, sir. Dito yung test of character ngamin di ba? Kasla if there's a stimuli, no, takmo ka ng kariting ka, hinarit na ka, legal there, suntukan tayo. Makikita mo yung character ni brother, kung ano yung action niya, di ba? So meron siyang dalawang option na gagawin, di ba? Meron at dito nga dapat dadating kaya nang aramidin nga dalawa. Pwedeng to fight or flight kunana. Pwede nga lumaban when no, tumaray. When dito matetes yung tinatawag natin na how you deal with other people. Jay, yung intelligence sa dyan, brother? Different intelligences about sa behavior of man, di ba? So how you deal with other people. In extra intelligence dun sa IQ. Pero sa behavior lang men, doon mo mag-test. Diba? Doon mo mag-test yung behavior niya, kung ano yung magiging action niya, kung siya ay hahamunin ko. Okay. So the best na gagawin niya is to, anong gagawin mo, Elder, pag gano'n? Hindi ka sabi calm, ba? Or pwede ka mag-iwas, di ba? Okay. So tingnan natin yung mga tinuro sa atin ni President Russell M. Nelson. Yung una, interact with others in higher and holier ways. Okay? So, higher ways, kunana di ba? So kung mag-iusap ka sa tao, hindi lang yung basta-basta magpag-usap. Kailangan, kalimbawa, mas mataas, mas health holder sa'yo, kailangan gagamitan mo ng po, opo, sabi niya. In a holier ways. Wala naman yan, di ba? So, adding, manang, okay. So, holy manner. Ibig sabihin nun, wala kang ibang intention. Hindi ka gumagamit ng masasamang salita whenever you talk with people. Di ba? When nasayat lang, di pagsaom, di ba dam nga? Tao. Kaya na dyan? Kubrante na bayagin na. Hindi maturog din. Nakajuti din na bingin. Number 2, let others experience pure love of Christ reflecting in your words and actions. Nasa charity ito kanina, di ba? Oh. So let others experience pure love of Christ. Alam mo naman yung pure love of Christ, di ba? Yung you can sacrifice yourself for others. Yun ang sinawanan natin. So paano? Pwede rin natin i-share by our words or actions. Sometimes actions is faster than words. Kuna na di ba? Yun, is louder. Yan tama, yun ang correct pala. Yung action is louder than words. Thank you, brother. Ganun talaga, di ba? By just an action, yung tinatawag natin na non-verbal, di ba? Non-verbal communications, mas bakit pa yun eh. Paramdam mo sa kanila. Oo, paramdam mo sa kanila. Tama. Okay? So number 3, we can change the world by modeling how to manage honest differences of opinion with mutual respect and dignified dialogue. So, we always consider yung individual differences. Awan kita ang magpaparehas, di ba?
Duduma tayo talaga. Basta makaturog, ang dami nakariin. Di ba? So then, we consider that, di ba? And we should respect yung differences natin, di ba? Kung ko makapsat tayo nga nakakalain, hindi nakabaag, di ba? O, hantay nga, pakikita niyo na. So, nakikita ka ti Kuod, Kuya Wemon, di ba? Pero nakikita ka ti Buldinget, okay, Buldinget. So, kung na natin pa niya, manage honest differences. No backbiting. Oh, so, kung na ni Prophet Kit ko no whatever nga sa pagpagam kanya na kung sinabi mong gwapo si Elder Sarah, dapat kung itatransfer mo di Elder Kit gwapo. So whether nakikita niya or hindi ka nakikita, same yung sabihin mo sa kanya. Yung backbiting kasi yung gwapo mo Elder, pero ayaw mo Elder. So wali mo Brian na Elder. Oo, di ba? Iba na yung so yung backbiting. Oo, may backbiters kita doon niya. And then charity, tama yung kakanyo, ang answer niya, di ba? Yung charity is an antidote of contention, di ba? So charity is, ano yung meaning? Pure love of Christ. So when you have charity, contention is not a part of our life, di ba? Yung contention, hindi pag-riri, di ba? And then humble ourselves before God. Humility. May answer kayo kanina doon, ano? Tapos ko number 7, differences in opinion is part of life. Hear their ideas and honest feelings. So hindi lang yung one way, hindi lang yung ako nagsasalita. You also listen to others. Tulad yung anak mo, di ba? You listen to them. Sa family council, di ba? Same thing sa leadership. Kailangan you counsel to one another. Yun yung sabi niya. So yung pag nag-meeting sila, kino-consider din ni Prophet yung opinion ng kanya tawag doon, counselors. Okay. So, saan na kanina? Ito. Now is the time to borrow your weapon of war. O, yung weapon of war ng mga babae, yung Armalite. Diba? Yung saro. Dapat maingat tayo sa mga words natin and actions. Diba? And then, ito, number 10, hello, Bishop. Whosoever smite thee on the right cheek, turn him the other also. So, no kayang, Patong pa. well, patong pa ka tibanger, patong pa tibanger. And then, silayan ng President. Ay, Bishop. Pray for them who despitefully use and persecute you. Love your enemies, Kurana. Magpaiso na ito Ako, DJ Eskwela, uri ko sa nakasihan ng mga tao, dalat na ko dalat na tao nga problema. Siguro si Mana Omed. Bawala lang mga ni Bishop. Pero, katawa lang ganyan problema. Isa na ikakti chan sana rin dyan. Ikakti, ang mga problema, mas dapat di-attention mo, taknya na. Mas dyan. Kasi dapat ayatin mo suna, ang mga in-spice. Okay, so muna na dito ni President. Tapos, true disciple builds, live, encourage, persuade, and inspire no matter how difficult is the situation. So, build mo kita ako, di ba? Ilip mo isuda, iingato tayo isuda. Tulungan tayo isuda, di ko na. Gusto naman di kaligat na. Tapos, choose to be peacemaker now and always. So, dito ko na kanya tayo po, ti council na ni President Russell M. Nelson. So, thank you very much for listening. President, last one sa? Atay na yun niya po. Hindi ko ayo. Aji ko calendar of activities yo. Yung gana March. Ayaw ni President. Oh my. Ano, mamak ko